Amen. May magandang umaga ulit. Kahapon nagtatanong ako, sino preacher? Ako pala. Amen po ba? Amen. So, mag-uumpisa po ako sa tanong na, yan. Does anyone else have an ongoing battles in your mind? Amen po ba? Amen. Taas po kamay. Ayun, so mayroong mga walang battles ngayon. Okay, ang battles po sa buhay natin ay isa yung blessing, no? Amen po ba? Kasi yan po yung way ni Lord, no? Hindi lahat ng battles galing sa kaaway. Sabi nga ni Ma'am Eunice kanina, no? Yun yung way ni Lord para tayo mag-grow, not just in physical, but also important is the spiritual. Amen po ba? May isa pa po akong tanong, no? How do we react to our battle in our mind? Amen po ba? Kung may battle ka sa buhay mo, sitwasyon na meron ka, paano mo yun nilalabanan or paano mo siya ine-encounter o paano mo siya sinusolve? Amen po ba? Iyak ka ba? Okay lang naman kasi ano yan normal yun Amen po ba? Or tatawag ka ba sa kaibigan mo? Okay lang din, di ba? Or pero ang mas maganda pong gawin natin is yung lumuhod at mag-pray sa Panginoon. Amen po ba? Meron pa po akong isang tanong. What is our mentally or mindset when we are having battles in our minds? Amen po ba? Ano yung mga naiisip mo agad kapag meron agad na problema? No? Kadalasan, minsan tayo, ang nararamdaman agad natin is, eto na naman Lord, parang gusto mo na namang magalit or what, pero hindi mo muna siya i-recognize na, oy Lord, thank you dahil may problema ako, ibig sabihin, buhay ako. Amen po ba? Amen. So, wala pa po tayo sa title. Meron pa akong i-discuss. So, next. Ayan, cognitive behavioral therapy. Naniniwala ako na ang iba sa atin dito alam. Lalo na sa medical field. Kasi yan po ay natatapik sa psych. And then, yung cognitive behavioral po is a form of psychological treatment that has been demonstrated to be effective for a range of problems, including depression, anxiety, disorders, alcohol and drug use problems, marital problem, eating disorder, and severe mental illness. No, yung CBT or cognitive behavioral therapy, meron po yung mga principles. No, next tayo. Unang principle dyan is psychological problem are based in part or faulty or unhelpful way of thinking. Second is psychological problem are based in part on learned patterns of unhelpful behavior. And then the last is people suffering from psychological problems can learn better ways of coping with them, thereby relieving their symptoms and becoming more effective in their lives. So, the next is CBT treatment usually involves efforts to change thinking pattern. So, ginagamit po siya para hindi ka gagamit ng gamot dyan. So, yung thinking mo lang is mag-think ka lang ng positive. Amen po ba? Diyan, nalalearn ng patient na learn to recognize one's distortion in thinking that are creating problems and then re-evaluate them in light of reality. No? Number 2, gaining a better understanding of behavior and motivation of others. Using problem-solving skills to cope with difficult situations. Learning to develop a greater sense of confidence in one's own ability. The last one is CBT treatment also usually involves effort to change behavioral patterns. Sabi dyan, you need to have the effort to change your behavioral patterns.
So, in short, is changing mindset. No, overall, no, ang ibig sabihin lang yan is changing your mindset kapag ka ginagamit yung treatment na yan. So, ano nga ba ang title natin ngayon? Our title is, Our Mind is the Battlefield. Amen po ba? Naniniwala ako na ang mind natin is, yung kapirasong mind natin is sari-sari ng pangyayari ang pumapasok sa isipan ng isang tao. Amen po ba? Okay. So, let us define first, what is mind? Mind is a person's intellect that enables them to be aware of the world and their experiences, to think and to feel, the faculty of consciousness and thought. Yun po ang mind. Yun yung pag-iisip natin. Amen. So, what is battlefield? A place where fighting happens. Amen po ba? Marami sa atin, marami tayong sitwasyon na pinagdadaanan, no? And ang talagang unang-unang natutusta, kumbaga nabu-burn out is yung mind natin, no? So, our first scripture, 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. We use God's mighty weapons, not worldly weapons. Amen po ba? Amen. To knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Verse 5. We destroy every proud obstacles that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. That means we have the responsibility na when Satan is trying to put things or in our mind or shaping ideas in our minds, because our minds is a battlefield. So, yun ang tinitira talaga ng kaaway sa isang tao. Amen po ba? Now, when those things comes, no, binigyan ka ng kaaway na pagsubok or binigyan ka ng mga ideas na hindi dapat kalooban ni Lord na iniisip mo, when those things comes, our responsibility is to pray for the Holy Spirit to help you out and recognize it right away. Amen po ba? Tayo, ang una nating ng kadalasan, una tayo nagre-react. Hindi muna tayo nagpipray to recognize what is the real problem ba? No? And when you recognize it, then it's your responsibility to cast down or destroy it, to place it with something good, then there's no place for the evil to get in. Amen po ba? No, kapag na-recognize natin kung ano yung real problem natin, no? Yung responsibility natin is to destroy. Nakalagay dyan, destroy false arguments, no? Destroy it para yung the devil, no, don't have chance to get in our life. Amen po ba? No? Winning the battles in our life is important in our life. Amen po ba? Simple problem, no? Kapag nalutas natin, yung saya na meron tayo is talagang overflowing, no? Lalo na kung wari sa isang bata na maliit, no? Problema lang niya kung paano i-build yung Lego. Pero kapag ka na-build na niya, talagang tuwang-tuwa siya. Amen po ba? No? So next, our mind affects the quality of our destiny. Amen po ba? Amen. So, next, Proverbs 4 verse 21 to 23. Don't let them slip from your sight. Guard them in your mind. They are life to those who find them and healing to their entire body. More than anything, you guard, protect your mind. Amen po ba? For life flows from it. No, sa ibang version po sinasabi dyan, guard your heart. Amen po ba? It's just the same. The difference lang is yung posisyon.
Mas mataas ang utak kaysa puso. Kaya madalas natin sinasabi na utak muna bago puso. Amen po ba? No? Bago ka gumawa ng mga bagay sa buhay mo, kailangan mo munang isipin, no? Or maganda, nasa presensya ka ng Panginoon, consult mo muna sa Panginoon. Pag-pray mo na, Lord, paano? Help me, guide me. Welcome the Holy Spirit na talagang siya yung mag-guide sa atin throughout sa buhay natin. Kasi yung mind natin is napaka-delicate. Amen po ba? Lahat po ba nag-agree na yung mind natin kapag hindi talaga natin nag-guard, madali siyang ma-deceive. Amen po ba? Amen. So sa Matthew 14 verse 22 to 32. Alam natin to, no? Immediately, Jesus made the disciple get into the boat and go ahead of them to the other side, while he dispersed the crowds. 23. And after he sent the crowds away, he went up to the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. Meanwhile, the boat, already far from land, was taking a beating from waves because the waves was against it. As the night was ending, Jesus came to them walking on the sea. When disciples saw him walking on the water, they were terrified and said, "It's a ghost," and cried out with fear. But immediately Jesus spoke to them, "Have courage, it is I, do not be afraid." Peter said to him, "Lord, if it is you, order me to come to you on the water." So he said, "Come." Peter got out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw a strong wind, he became afraid, and starting to sink, he cried out and said, "Lord, save me." Immediately, Jesus raised out his hand and caught him, saying him, "You of little faith, why did you doubt?" When they went up in the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Amen po ba? May tanong po ako dyan. Next, how does our mind reacted to our situation in life? Kung babalikan po natin yung Matthew 14, verse 25 to 27. No, in this verse, pinakita sa atin na it is important for us that we should recognize our real problem. Amen po ba? Baka po kasi hindi ibang tao ang may problema, kundi ikaw mismo. Amen po ba? No? Ganyan tayo pag may problema eh. Ang una-una nating hahanapin kung sino sisihin natin. Amen po ba? No? Hindi muna natin i-recognize na ano ba talaga yung totoong problema na para ma-solve ko ng maayos. Ang nangyayari kasi sa tao, emotion muna bago isip. Amen po ba? Hindi lahat ng emosyon na nararamdaman natin is tama. Hindi lahat is valid. Amen? Sabi ng world, yung emotion mo valid. Let's say yes, pero nasa tama ba? Yun po kasi palagi natin dapat din isipin, no? Kung yung emotion mo ba tama, amen? Doon sa sitwasyon na pinagdadaanan mo, tama ba? No? Kunyari, ikaw, estudyante ka, yung professor mo sabay-sabay. Nakausap ko si Jen, yun yung ano niya sa akin eh. Sabi ko sa kanya, just let God. Kasi hindi mo control ang teacher mo. Gawin mo kung ano kaya mong gawin. Huwag mong ipilit yung hindi mo kayang gawin. Amen po ba? Naalala ko nung nagre-review ako,
Someone said to me na, mag-aral ka kung feel mong mag-aral ka. No? Pero aral ka with the future. Amen po ba? Kasi, totoo naman na sinabi niya na yung mind mo burn out na tapos papasakan mo pa. Amen po ba? Parang wala nang papasok sa'yo. Wala kang matututunan. Amen po ba? Para sa mga estudyante dito, nagdaan po ako dyan. Amen po ba? No? Kaya, huwag niyo pong sasabihin na hindi niyo kaya. Kaya niyo yan. Kailangan niyo lang i-turn yung mindset niyo. Yung mindset niyo lang yung kailangan niyong baguhin. No? Tapos minsan, tayo pag nagpe-pray, sabihin mo, Lord, alisin mo yung problema ko. Ikaw yung problema. Paano yun? Amen ba? No? Yung right prayer po kasi, Lord, help me to recognize what is the real problem. No? Kasi pag sinabi mong gano'n, sabihin sa'yo ni Lord, ikaw yung problema na. Diba? Kung sinabi man ni Lord na yun, tanggapin mo. No? Hindi yung makikipag-argument ka pa kay Lord, justify mo pa. Hindi. Sila. Di ba? Alam niyo yun, na dumadaan yung mga kabataan, madalas yan. Kapag nag-uumpisa sa walk nila sa Lord, no? May mga inaalis si Lord sa buhay natin. Amen po ba? No? Unang-una is yung friends na hindi hindi nagbibigay sa'yo hindi sila good influence sa'yo. No? Hindi naman sinabi ni Lord na layuan mo sila. Sinabi lang ni Lord na, change. You're already changed, no? Hindi ka na dapat yung ikaw yung mahatak nila, kundi ikaw dapat yung magiging light sa kanila. Amen po ba? Sa mga kabataan, madalas yan yung struggle talaga nila no? Na mahirap magbago. No? Lalo na kapag nag-umpisa na tayo sa walk ni Lord. Oo, mahirap, pero sinabi mong mahal mo si Lord eh. Yung salitang mahal, yun yung magbibigay sa'yo ng talagang faith na ipagpatuloy mo. 'Di ba? Kapag nagmamahal kayo, lahat gagawin nyo para sa tao na gusto nyo. Para sa tao na mahal nyo. Hindi lang basta gusto nyo eh. Minsan, binabanatan nyo na mahal ko na eh. Amen po ba? No? Kaya, huwag nyong sabihin sa Lord na hindi nyo na kaya. Pero mamaya, nakita ka ni Lord na hindi mo kaya pero may time ka sa Kanya. Amen ba? No? Next, reacting without praying, reacting without knowing, reacting without reading of the Word of God. As a result, we lack in our life. We all know that our Bible is guidance. Hindi lang siya basta libro lang na babasahin mo, okay na. Ang tanong ba, binabasa nyo? Amen ba? Baka mamaya pag di nyo alam, may nipit ako sa Bible nyo, baka mamaya nandiyan pa rin pag tinignan ko. Amen ba? Mamaya may nipit na akong pera dyan, di nyo alam. Tingin na sa Bible. Pero, one thing about the Word of God is talagang ito yung sinasabi ni Lord na kahit nasan kasama mo ko, which is yung Bible, palagi mo din dapat kasama. Kasi ito na yung manual ng buhay natin eh. Amen po ba? Kung sa isang device kapag binili mo para gumana siya may manual, tayo din may manual sa buhay natin. No? Mas okay pa tayo kasi prayer, tapos may Bible, tapos may makasama pa tayo na kapatid natin na nag-pray para sa atin. Amen po ba? Sobrang blessed po tayo. No, wag natin i-neglect ang salita ng Diyos kasi ito po yung guide on how to live our life. And para meron din tayong self-awareness sa buhay natin. Tanong ko sa inyo, yung love ba ng Lord nandyan pa rin ba sa puso niya? Amen po ba? Amen. Dapat po may self-awareness tayo sa sarili natin on how we see problems, on how we see life, or on how we see God. Amen po ba? Tapos if nalaman na natin yung mali natin, malaman natin yung mali natin kung paano tayo magre-response yung mind natin sa situation. Alam mo na yung
Na-recognize mo na, nalaman mo na. Ngayon, yung solution, darating na yan. Amen po ba? Then, change it right away. No? Nalaman mo, yung mindset mo, ay ito pala yung mali sa akin. Change it right away. Change it with something na good, then there's no place na talaga, yung sinasabi ko kanina, there's no place dun sa mga demonyo or evil natin na magpamasok, no, mag-get in sa mind natin. Amen po ba? Next, there's nothing more powerful than change mind. Amen po ba? No, sa buhay natin, you can change your jobs, you can change the relationship, you can change your clothes, you can change your food. The calendar can change. Amen po ba? Amen. Papasok pa lang ng taon natin ngayon. We can go to a new year, but if your thinking or your mind is the same, nothing is different. Amen po ba? No? Kung buti pa yung calendar nagbago, pero yung thinking mo hindi. Kaya I encourage each and everyone na yung thinking natin, yung mindset natin sa buhay, hindi lang kapag may problema tayo, kundi kung paano natin tingnan yung buhay. Kailangan positive. Kasi kung ano yung nasa isip mo, yun yung ma-i-adapt mo eh. Kaya nga nung board exam, mahilig yung mga kasama ko, manifest. Amen po ba? Yung ma-manifest mo, good things. Sino ba gustong negative? Di ba wala naman? Amen? So our next na tanong ko, how determined are you to overcome the battles in your mind? Amen po ba? How determined are you to overcome the battles in your mind? Kung babalikan po natin kanina yung Matthew 14 verse 27 to 30. No, sabi doon, but immediately Jesus spoke to them, have courage, it is I, do not be afraid. Peter said to him, Lord, if it is you, order me to come to you on water. So he said, come. Peter got out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw a strong wind, he became afraid, and starting to sink, he cried out, Lord, save me. You must be determined to succeed. Amen po ba? Ang isang determinado pong tao, kahit ano ang babanggain niya. Amen po ba? Para lang mag-success siya, para lang makuha niya yung victory, ma-achieve niya yung goal. Tapos, when your vision, no, yung isang determinadong tao, yung vision niya kasi, yung goal niya sa buhay niya is doon agad sa ending. Amen po ba? No, that's mean you're not giving up until you see your destiny become what God show you in that vision. Amen po ba? Hindi niya hayaan na ito yung sinabi ni Lord sa akin. Kaya ito yung titingnan ko. Hindi ko ano yung sinasabi ng tao, hindi ko ano yung nangyayari sa paligid ko, kundi yung sinabi ng Lord, yung promise ng Lord sa akin. Amen po ba? Sa Philippians 3, verse 13 to 14, sabi dyan, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen po ba? Determination requires courage. Amen po ba? Kung wala kang courage, hindi mo magagawa yung mga bagay. Kung hindi ka rin determined or buo ang desisyon mo sa buhay, hindi mo magagawa yung mga bagay na talagang gusto mong gawin. No? One thing na dapat natin malaman about sa determinadong tao, if he fails, he fails. Amen po ba? Yung acceptance niya nandun.
Alam ng isang determinadong tao kung ano ang totoong meaning ng failure. Amen po ba? Para sa kanya, ang failure is another door for opportunity to learn. Amen po. Amen po ba? No? Kumbaga yung failure sa kanya, yun yung magbubukas ng door para sa another niyang chapter ng buhay niya. Isa pa, determined people, yung mga determinadong tao, don't weep for too long. If they go through something, they can stand, learn from it, readjust, and fire on. Amen po ba? Amen. No, tayo sa buhay natin, kapag down na talaga tayo, dumarating tayo sa punto na hindi na natin alam yung gagawin natin. No? Yun na yung panahon na dapat tayo dumulog sa Panginoon. No? May mga tao na nagmamatigas pa rin, na hindi ko kailangan ng Lord. Kaya ko to. Hindi po kawalan sa atin ang pagpapakumbaba. Amen po ba? Magpakumbaba kung kailangan mo na. No? Huwag mong hayaan na lumubog yung sarili mo. Amen po ba? No? Kasi, kailangan pa rin ang tutulong eh. Tutulungan ka niya kahit anong mangyari. Kahit mahirap, tutulungan ka niya. So our next, what do you have? Faith or doubt? Pumabalikan po natin yung Matthew 14 verse 30 to 32. Ito yung naglakad na si Peter, no? Nakita niya yung strong wind. Natatakot siya. And then, ang good thing sa kanya, tumawag siya sa Lord. Amen po ba? Amen. Now, I encourage each and everyone na yung faith natin, palagi po natin i-work out. No? Lalong-lalo na yung para sa Panginoon. Tayo tulong para sa Panginoon. Amen po ba? So, our faith matters a lot for us to have a strong mind. Amen po ba? Next, if your mind is full of faith, it forces the door of your destiny to open and to happen. Amen po ba? But if your mind is full of doubt, it blocks the door of your destiny. Amen po ba? Next, faith does not just make things easy. Amen po ba? The assignment or the real assignment of faith is to make things possible, not make easy. Amen po ba? No? Kadalasan kasi, misinterpret natin yung salatang faith no? Na, may faith ako, easy na yan lahat. Okay lang. Pero kasi, minsan ang nangyayari sa atin, parang sinasabi na natin na, pag may faith ka, wala ka ng problema. Hindi po ganun. Kaya kayo nadidisappoint, no? What's holding us back many times is our own thinking. Yung thinking natin. If you think you've reached your limit, then you have. Kasi inisip mo na eh. If you think the problem is too big, then it is. Kasi inisip mong malaki na. If you think you'll never met the right person, you probably won't. Amen po ba? So, anong kailangan mong gawin? You have to get a new mindset. Start believing big, dreaming bigger, and expecting bigger. Kaya mas maganda po, yung mindset natin talaga is positive. No? Sasabihin mo kay Lord, Lord, change my mindset. Kasi I know na yun ang problema sa akin. Tapos, darating ka sa point na na-change na ni Lord. Pero ikaw parang hindi pa rin.
Kahit na the medical records doesn't look good, no? Tapos, dapat as a change mindset person, yung mga good things, yun na yung dapat mong tingnan. Hindi na yung mga negative things. Amen po ba? If you're struggling with your finances, believe that abundance is coming. Amen po ba? Parang iniisip mo yung dream mo, parang imposible. But I know that God can open doors, no? That no person can shut. Amen po ba? You may be limited, but God is unlimited. Amen po ba? Next, negative things limits God and it limits our potential. Now, what kind of life are we going to have if you don't believe in good things? Amen po ba? Sa tingin niyo po, ano po kayang buhay ang meron tayo kung hindi tayo naniniwala sa mga good things? No? Kaya importante na always positive, no? Kapag dumarating tayo sa problema, palagi lang natin isipin na kung paano ka tinulungan ni Lord dun sa mga nakaraan mong problema. Amen po ba? Kung paano kanya nilabas. No? Negative mind and negative mouth and negative attitude, your life will going to be negative. Amen po ba? Next is, now being positive does not mean that we deny the existence of problems. Amen po ba? It simply means that we believe that God is greater than the problems. Amen po ba? No? So, we don't have to doubt. Kahit na anong battles, anong meron sa mind natin, sa mentality natin, no, we need to overcome it. No, we need to set in our mind that God is with us. Amen po ba? No, we need to set in our mind that we need to overcome all those trials, struggles, troubles na meron tayo sa buhay natin. Bakit? Bakit kailangan natin yun i-overcome? Amen po ba? Hindi mo kailangan lahat isipin. Lahat ng pumasok kailangan mong isipin. You need to set aside na kung ano muna unahin mo. Ito muna. Naalala ko, this week is my first week sa job. And then, 3 days kami sa HR. And then, pagka Thursday, pumunta kami sa training na namin talaga sa nursing, basta ganon. And then, pagdating doon, boom, may exam pala. Amen? So, alam ko kung paano siya gawin, pero kasi mindset ko parang culture shock siya. Sabi ko, paano to? Alam ko lahat ng formula, pero di ko magawa. Yung time na yon, sabi na lang ni Lord sa akin, kung ano yung madali, yun yung gawin mo. Huwag mong ipilit. So yun. Yung madali inuna ko, and then nakikita ko yung mga kasama ko, ang daming solve, ang daming calculation, punong-puno yung papel nila sa akin. Ang linis. Pero the next day, pinaulit yung exam. Sabi ko, yes, pinaulit. And then, yun na yung time na talaga saktong-sakto. No? Si Lord kasi merong sa akin eh. No? May kasama ako nagtatanong, ba't ka nagigising na madaling araw? Kasi, kung hindi ako ginigising ni Lord ng madaling araw, no? No, magbabasa ka ng Bible, tapos bigla lang siya mag-speak sa'yo na, aralin mo to. No? Yung madaling nung day na yon, bago ko pumasok, talagang nag-speak si Lord sa akin, sinabi niya, balikan mo yung mga formula. No, calculation yung sa drugs, yung IV, and then, nung pagpasok namin, tinawag yung pangalan ko. May part sa akin na iya ako kasi lahat sila okay. Then, meron ako mga kasama, ilan lang kami, pinaulit sa amin yung exam. And then, na-feel ko na lang na, Lord, napakabuti mo. Kasi kung hindi mo ako ginising nung madaling araw na yon, baka wala ulit akong may sagot. Talagang,
kapag ililet mo lang si Lord na gawin yung will niya sa buhay mo, hindi mo mapapansin na, ay, ganito pala yun. Marirealize mo lang pag nandun ka na sa sitwasyon na yun. Amen po ba? Kaya, ini-encourage ko na ang bawat isa, kung yung mindset nyo po ngayon is talagang magulo, kung yung mentality nyo ngayon is talagang parang, ano ba to? Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. No? Kailangan nyo lang ilapit sa Lord. Amen po ba? Kasi, kung dun sa sitwasyon, nandun kayo sa sitwasyon na yun, tapos hindi nyo alam gagawin, then let it be. Hindi nyo alam eh. Ask God. No? Kaya, hindi dapat tayo nagkukulang sa prayer life natin. Amen po ba? Lalo na sa pagbabasa ng Bible. Amen po ba? Kasi talagang nag-lack ka na nga sa mga bagay na dapat mong nire-review or dapat mong ginagawa. Nagdala ka pa sa spiritual mong pamumuhay. Amen po ba? Parang torture na yon sa atin, no? Victory starts in our minds. When your vision is limited, your life will be limited also. Amen po ba? Don't limit yourself. Enlarge your vision. Believe big. Pray bold prayers. Dream great dreams. Tapos, wag naman po tayo umabot sa punto na minsan, dahil nadidisappoint tayo, dahil sa mga delays, no? Sa mga things na hindi nag-work out, yung expectation natin bumababa. Totoo na bumababa expectation natin, pero if your mind is already changed, hindi na dapat ganun yung mindset mo. Amen po ba? This is my question. Are you putting limits on what God wants you to do? On God wants to do in your life? I-examine niyo po yung sarili niyo. Are you putting limits on what God wants to do in your life ba? What are you focused on what you think can happen on your ability? Ano yung focus nyo ngayon sa abilidad na meron kayo? Pinopokus nyo lang ba yung sarili nyo lang? Yung kaya lang ng ability nyo, dun lang ba kayo nakapokus? You're looking at the natural, but God is supernatural. Amen po ba? Amen. Remember that God parts Red Seas. Amen po ba? He brought water out of the rock. Amen po. He fed thousands of people with 2 fish. Don't base your containers on what you can do and base it on God's can do on your container po. No? Wag po natin ikumpara. Amen ba? Kasi, yun nga, kung maalala natin, comparison is a thief of joy. Amen po ba? Hindi mo ma-enjoy yung life mo kung palagi kang compare ng compare. Bakit siya ganito? Bakit siya ganyan? Ako wala ganito. Don't you just appreciate kung anong meron ka? Amen ba? Kung wala ka, edi magsumikap ka para magkaroon. Amen ba? Lahat ng tao, dumarating doon sa point na walang-wala din sila. Pero dahil sa pagiging determinasyon nila, dahil sa pagsusumikap nila, nagkakaroon din sila. Amen po ba? Kaya, yung life natin is unique and different siya sa bawat isa. Siya magaling kumanta, tapos i-compare mo sarili mo. No? Di mo alam, hindi mo lang kasi ginagamit, magaling ka pala tumugtog ng instrument. That is why, kailangan mag-step out, no? Kung saan ka mang comfort zone na nandyan ka, dapat kailangan mong umalis dyan for you to grow din. Amen po ba? No? Huwag mo ikukumpara talaga yung sarili mo.
Kasi minsan, yan na yung nagiging danger sa atin. Amen ba? No? Kapag yung mindset mo, hindi mo inalagaan o hindi mo protektahan, pwede kang ma-deceive talaga ng kaaway. Amen po ba? Sa journey ko as journey talaga, sa walk ko sa Lord, no? Maraming nangyari. No, sa pagsaserve ko, may mga tao na umalis, may mga taong dumating. Amen po ba? No? May mga narinig ka, pero ikaw, nakatingin ka lang sa Lord. Amen po ba? Yun po yung importante sa atin. Doon po tayo nakatingin sa kung sino ang pinagsisilbihan natin. Hindi doon sa tao na kasama natin. Amen po ba? Marami sa atin nagpe-fail sa ganon. Amen po ba? No? Ito yung, si Lord yung pagsisilbihan mo. Tapos nakita mo siya ganito. Kung hindi mo ginard yung mind mo, pwede ka matalisod. Amen po ba? Kung maaalala niyo po yung kwento ng isang servant na gusto rin umalis sa isang simbahan. Nag-ask siya sa pastor niya. Then may ginawa siyang activity. Alam ng bawat isa to eh. No? Binigyan siya ng isang punong-punong tubig at umiikot sa congregation. And then tinanong siya, anong nakita mo? Diba? Saan ka nakapokus? Kapatid, tanong mo sarili mo ngayon, saan ka nakapokus? Amen ba? Saan mo ba pinapokus yung mindset mo? Baka kaya ka palagi natatalisod kasi sa iba ka nakatingin. Hindi talaga dun sa Lord na pinagsisilbihan mo. Amen po ba? No? You only have to ask for help and surrender it all to the Lord. Amen po ba? No, kapag meron po tayo mga bagay na kailangan natin ma-overcome, hindi po natin yan kaya eh. No? Aminin po natin sarili natin. Amen? No? Walang mawawala. No? Surrender natin sa Lord, iyak natin sa Lord, no? Through prayer, no? Kasi subok ko na din po yan eh. No? Magmula sa pamilya ko, no? I praise God na talagang yung prayer na palagi kong pinag-pray sa Kanya, kahit sobrang tagal na ng panahon, dininig pa rin niya. Amen po ba? Alam natin lahat kung ano nangyari. No? Amen po ba? So once again, our title is, Our Mind is the Battlefield. Di lahat ng battle kailangan mong suungin. Kailangan mo rin ibigay sa Lord. Amen ba? Amen. So, let us pray. No? Father in heaven, the mighty name of Jesus, Lord, I thank you for this day, for this morning, Lord God. Ikaw, Father, Lord God, ang mag-change, Father, Lord God, ng mindset ng bawat isa. Ano man sitwasyon na may nagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, alam kong ikaw ay nariyan, Lord God. Naririnig mo ang bawat pag-iyak ng iyong anak, Panginoon. Sa pagdulog nila sa iyo, ikaw, Panginoon, ang makita nila at hindi yung problema. Amen. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom and knowledge sa lahat ng bagay o desisyon na gagawin namin sa buhay. Huwag mo hayaan na kami ma-deceive ng kaaway o makuha ng kaaway. Proteksyonan mo kami, Lord God. Ilagay mo kami sa iyong kaloob-looban, Lord God. Ikaw ang manguna sa amin. Bigyan mo kami ng lakas sa araw-araw, sa buong linggo, Lord God. Ikaw ang manguna. Huwag mong hayaan na kami, Panginoon, ay makagawa ng hindi mo kalooban. Sa buhay namin, Lord God, bigyan mo kami ng courage to step up na i-evangelize yung word mo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga bagay, Lord God, na nais mong magkaroon kami. Huwag mong hayaan, Lord God, na ang tenga namin, Lord God, ay maging sarado patungkol sa iyo. Ang puso namin maging sarado patungkol sa iyo.
ang mindset namin maging sarado patungkol sa iyo. Huwag mong hayaan, Lord God. Lord, renew our heart. Renew our mindset. Restore us, Lord God, our spirit and mind. Let your will be done in our life. In Jesus' name, amen.